days na po ito mula transplanting. Hindi pa tayo nang apply ng abono niyan mga ka-farmer, no? Ay pala natin ay dalawang uri ng palay na tinanim natin ngayon. Galing yun sa DA, itong kanal na ito. Diyan yan tayo kukuha ng tubig. So kakapasok lang ng tubig diyan. So medyo malaki yung bawat luwang niyan. So marami pa yung magagamit na tubig diyan bago pa doon makarating. So ayan. So hello mga ka-farmer, no? So kumusta kayong lahat? Dito naman tayo sa ating sakahan at bumisita naman tayo dito. So ngayon ay hapon ngayon. So hapon na tayo magbisita at magpatubig na rin sa ating palayan. So ayan. So ito na yung update ng ating palay. So na itanim to nung nakaraang linggo. So mag 8 days na to ngayon. So ayan. So ganyan na yung itsura niya. So mano-mano lang yung gamit natin dito sa pagtanim. Hindi muna tayo gumamit ng makina o rice transplanter. So ayan, traditional way muna tayo sa pagtatanim. So ayan, at natapos naman sa loob ng 2 araw. So ayun, punta naman tayo sa variety ng ating palay. So itong palay pala natin ay dalawang uri ng palay na tinanim natin ngayon. So yung isa ay 442 at yung isa ay 322 naman. So dalawang uri yun. So galing yun sa DA, bigay yun nila at ito yung itinanim natin ngayon. So ayan. So tingnan lang natin kung ano kaya ang magandang resulta nito. So ayan, subaybayan nyo to. At yun na nga mga ka-farmer, no? At mga 2 weeks ay pwede na tayo magsabog ng abono. So i-update ko na lang kayo kung ano ang posibleng na maging resulta pagkatapos ng pagsabog ng abono. So ayan. So yung itsura niya ay di pa siya masyadong malaki yung puno niya, di pa siya marami yung suhi niya. So malalaman lang natin to ngayon sa loob ng 2 weeks at ayun, at makikita natin kung ano yung resulta niya. So ayun. So ayan mga ka-farmer, no? Ito na yung update ng ating palay mga ka-farmer. So 8 days na po ito mula transplanting. So ayan, so ganito na po yung itsura niya. So ayan, so hindi pa tayo nang apply ng abono niyan mga ka-farmer, no? So bali mga 2 weeks bago tayo mag-apply ng abono. So ayan mga ka-farmer, no? So kung mapapansin nyo mga ka-farmer ay unti-unti na siyang nagkulay green yung dahon niya. So ayan, no? So ganyan yung itsura niya. So ayan. So pagdating ng mga 2 weeks ay mag-iiba na din yung kulay niya at medyo lalaki na yung puno niya. So ayan. So marami na siyang maging suhi. So ganyan. So ayan, no. Yung tubig naman dito sa part na to ay wala pa masyadong tubig, is papunta pa lang dyan yung tubig. So dito naman ay marami na din yung tubig. Medyo malakas naman yung agos ng tubig dito. So ayan. So ayan, ito naman ay papunta doon sa may kabila ng parte ng sakahan. So ayan. At dito naman sa atin. So ayan. So or mamayang gabi ay dadami na yan yung tubig at medyo malakas na yung tubig ay possible na aabot doon. Hanggang doon pa naman yung pinagtrabaho natin. So ayan. So diyan naman ay medyo marami na din. So ito na lang part na to at saka doon. So malayo na yun. So diyan na parte ay medyo wala pa ding tubig diyan kasi dito yan kukuha. So itong kanal na ito, diyan yan tayo kukuha ng tubig. So kakapasok lang ng tubig diyan. So medyo malaki yung bawat luwang niyan. So marami pa yung magagamit na tubig diyan bago pa doon makarating. So ayan, medyo malawak din tong sakahan. So ayan, so kailangan natin ng madaming tubig. So yan palang malaking luwang ngayon ay hindi kami ang nagtrabaho diyan. So hanggang dito lang. So ganyan. Ngadto
hanggang doon. So yun lang yung nagtrabaho namin. So ayan, at yan lang yung alagaan natin. So yan. So yun lang mga ka-farmer, no. So for today's video, kasi medyo hapon na. So ayan, at palubog na yung araw. So pauwi na rin tayo. So yun lang mga ka-farmer, no. At i-update ko na lang kayo sa susunod na video pagkatapos nating magsabog at mag-apply ng abono. So ayan mga ka-farmer, no. So see you next video mga ka-farmer, at salamat sa panonood. God bless.